Welcome back to Good Morning Boss. Alam mo, Sandro, magkakaroon ng very exciting event ang Department of Science and Technology na tinatawag na Expo Science 2013. This is a yearly event at ang tema nila this year ay Science, Technology, and Innovation, Our Road to a Smarter Philippines. Kaya naman para dyan, malalaman pa natin details kasama ni Assistant Secretary Raymond Liboros. Good morning. Good morning, Good morning sa'yo, Sandro. So, Asik, siguro we could start off. Ito pong Science, Technology, and Innovation. Paano po ba ito makakatulong para matahak natin yung siguro mas matalinong daan para sa ating bansa? Well, lahat naman ng bansa sa kasaysayan ng mundo, dumaan na ginamit ang science at teknolohiya upang umunlad. At yan din naman ang ating tinatahak ngayon. Pero kailangan natin siyempre ng sapat na kaalaman, human resources para mangyari yan. Kailangan natin maging popular ang science at matanggap ng buong buo ng lipunan. So kasama dyan, yan ang, kaya ito nilalatag natin. Ang Expo Science 2013, yan igaganapin July 23 to 27 sa SMX Convention Center. Pumunta po kayo doon. So sir, ano ba yung issue-showcase ng DOST dito sa Expo Science? Of course, lahat nito mga world-class products, o yung mga R&D output, research and development output ng science and technology, makikita natin yan from disaster mitigation, agriculture, yung ating pagtulong sa industriya on how they can be competitive, and of course yung ating mga iba-iba pang mga efforts to improve the quality of lives ng ating mga kababayan. So nakikita po ninyo, yan po yung ating science, technology, innovation to a smarter Philippines. So talagang from agriculture to robotics, nakikita doon. So, natanong ko ngayon, kasama po ba, di ba meron po yung bagong train na ginawa yun nasa UP campus ngayon, na the first na Philippine-made na talagang out of, from the project talaga ng DOST. Yes, so alam naman natin, mass transport, big thing yan, di ba? Pero yun nga, dahil sa nakaraan, talagang nakita natin, kailangan talaga pa siguro mag-develop tayo ng kakayanan para dito, kaya naman tinungo yan ng DOST. Yung nakikita nyo sa UP, isa lamang yan, pero may kasama pang meron pa tayong develop na road train, and even talagang pagbubuo ng mga tren na isasakay natin, na maaaring maisakay dun sa mga riles ng PNR. So, mahalagang nakikita namin teknolohiyang ito upang makadevelop ng sarili ang ating bansa, at magamit natin para sa ating mga pangangailangan. So how are your preparations going for this event? All set na ba? Ito siyempre, sabi nyo nga, ngaragan na. Nangangarag na yung mga scientists natin sa paghahanda dito, kasi talagang it's a yearly thing, pero pinalaki natin ang pinalaki ito, and year in, year out, in the past 3 years, halos dumodoble every time mga nagpupunta dito sa ating Expo Science. Kaya naman po, ito muli inaanyayahan namin kayo. May marami po, sabi nga namin dito, ito ay linggo ng exhibits, events at opportunities. Yan, dahil nais kong stress yan. Opportunities at pagkakataon para sa mga kababayan natin na makahanap naman ng kanilang opportunities through science and technology. Kasi marami kami tinutulungan mga medium, small and micro, small and medium enterprises sa aming small enterprise technology upgrading program. So, yan kasama yan, yung pagtulong natin sa maliliit na negosyo. Ito po sir, kanina nga napag-usapan yung mga maaaring nilang makita from agriculture to modern technology na Like, ano po may mga examples po para siguro mainggan yung lalo ating mga manonood para kumbaga to tickle their fancy na parang, uy, pwede natin makita yung ganyan. Parang meron pala tayong ganyan sa Pilipinas na de-develop pa natin yung ganyang klaseng technology. Okay, marami, again, for example, unahin lang natin sa disaster mitigation na lang. Pwes, napakita nyo na yung ating, narinig nyo na yung Project NOAA. Yes. Maganda makita nila kung ano ngayon ang update dyan sa proyektong yan. Alam mo, marami na tayong mga nade-develop, mga 3-dimensional maps ng ating mga, ng iba't ibang parte ng bansa sa kauna-unahang pagkakataon. These are very detailed maps, na magagamit ng ating mga kababayan. Kung sa larangan ng marami rin tayong mapapakita sa kanila. So doon sa mga mahilig halimbawa sa doon sa mga farmer wannabe ng mga kababayan po natin, mula sa pagtatanim ng saging, pagtatanim urban farming at hanggang kambing. At doon sa mga hilig magnegosyo, halimbawa naisip niyo, narinig niyo na marahil yung cocoa sugar. Ayan, ibabahagi namin sa inyo yan dito sa ating Expo Science.
And sir, napag-usapan nga natin kanina na at an all-time high yung mga enrollees sa mga science courses ngayon. So perfect talaga na pumunta sila sa event na ito dahil magkakaroon na ng job fair, tama po ba? O dito, kasi malaking bahagi ng science and technology dito tinatawag na ICT for Information Communications and Technology, no? Incidentally, Information Communications Technology Office ay nasa ilalim ng Department of Science and Technology at dito ipapakita natin sa mga kababayan natin yung iba pa mga oportunidad, ano? Alam mo ba kasi ngayon even sa BPO marami na diyan naghahanap, no, ng mga science graduates, no, na at again may mga emerging sectors diyan sa BPO tulad ng engineering, even yung mga health services, no, na nangangailangan ng maraming mga science graduates, no. So baka yan ilingit pa sa kaalaman ng marami, kaya bahagi yan ng programa ng Expo Science, no. Magkakaroon tayo ng mga sessions diyan at nag-imbita tayo, no, ng mga taga-industriya upang ipaliwanag itong mga opportunities para sa kabataan natin, no, through science and technology courses, no. Ano ba naghihintay para sa kanila? So siguro related dun sa napag-usapan niyo at nakwento niyo, ano naman po itong naririnig namin na may isang development center doon na itatayo ang DOST? Okay, marami yan. Yun ang ating regional development centers, no. Alam mo kasi ang isa sa malalaking mga exports natin, of course, yung food, di ba? Pero ngayon, nakikailangan talagang makipagbakbakan tayo sa mga kapitbahay natin, no, para sa merkado ng pagkain, no. So, malaking tulong, no, kung itong technology ng from food processing at food packaging ay maibahagi natin sa mga kababayan natin. So magtatayo tayo ng mga regional food innovation centers, no? Yan ay kakalat natin sa buong Pilipinas kung saan marami po sa inyo nanonood ngayon. Alam ko po may mga negosyo po kayong maliliit mula Suman hanggang hanggang Bukayo, no? Na matutulungan namin kayo, no, kung paano sa paglalapat ng siyensya at teknolohiya yung inyong production at ma-improve nyo rin ang inyong kita. Yes, sir, siguro related to that, matanong ko naman po, how about, sir, yung electronics industry ng ating bansa? Kasi alam naman po natin siguro na number 1 nga na ini-export nating bansa ang electronics. So, oo. Alam mo, Sandro, tama ka dyan. Ano? Number 1 tayo, pero hindi tayo nagpakasya dyan. Hindi tayo nag-relax dyan. Ano? Bagkus pinaiting pa natin at palalaguin pa natin ito. Alam mo ba, nagtayo recently ang DOST, na tinatawag nating Advanced Materials and Testing Laboratory. No? Ito ay isang laboratory kung saan tinetesting natin yung maliliit na mga piyesang ginagamit ng electronics industry. Dati-rate, kailangan na dahil wala tayong ganyang pasilidad, itong mga companies natin dito, inilalabas na nila ng bansa yan, pinapatesting pa sa, bukod sa magastos, no? Yung bahagi ng negosyo, patapos natin ipadala yun, nawawala na sa atin. So, with Admatel, no, yung testing na nandito na sa ating bansa. So, kailangan itong mga companies natin, maaari nilang magamit ito upang matulungan ng kanila pa mga papalaking negosyo. And speaking of this, di ba meron din tayong contest tungkol sa robotics? What's this all about? Yeah, of course, yung Science Education Institute, no, kasama rin ang Philippine Science. Ito naman talagang pang-engganyo sa mga kabataan natin. Again, ang aming ito talaga mapasikat pa at mapalawak ang pananaw at pagtingin sa science and technology. So yan ay kasama dun sa mga events natin for the week. So 23 to 27 yan hanggang Sabado. Sabado yun, July 27, dyan po sa SMX Convention Center. So ito naman po, aside po from this convention na mangyayari nga po next week, ano po naman po yung mga pwedeng asahan na mga programa o mga proyekto mula sa Department of Science and Technology this year? Tuloy-tuloy yan. Ano? Kanina nga inisa-isa ko na from disaster prevention and mitigation, patuloy po, no, ang pagtatayo ng NOAA ng ating Integrated Flood Early Warning System para po sa buong bansa. No? Of course, tayo naman all out din tayo sa pagtulong ng agriculture sector para ma-increase ang kanilang productivity, no? Makatulong sa mga magsasakang siyentista natin, no? Na para pa talaga mapalago yung kanilang ani, no? So through science and technology intervention. So lahat tayo nakatutok talaga ngayon, no? Science and technology for creating more jobs, no, and bringing wealth to the countryside. Napakahalaga niyan. At nakita natin through science and technology, yan ang pinakamabisang sandata natin sa kasalukuyan. So sino-sino naman po ang welcome sa event? Is this open to all? From ages 5 to 95. Pwede po kayo
dyan. Libre po ang pagpasok sa Expo Science 2013 sa SMX Convention Center. So siguro pangulan na lang, baka meron po kayong mensahe po sa ating mga manonood. Siyempre, anyayahan niyo po silang dumalo sa inyong convention na magaganap. Hindi niyo po kailangan maging magaling sa math at science para po ma-enjoy ang science at technology. Yan po ay papakita po namin sa inyo ang biyayang makukuha po ninyo at ang ating buong lipunan sa science and technology dyan po sa ating Expo Science 2013. Inaanyayahan po namin kayo. Alright. Okay, maraming Maraming salamat. Yes, that was ASIC Raymond Liboro plus sa Department of Science and Technology. Maraming salamat po, sir.